Yan. At hello po at magandang araw po muli sa inyo lahat. At welcome back po ulit sa ating channel. Sa ngayon po ay meron tayong ginagawa na sasakyan. Bali ano po ito, magpapalit tayo ng bagong radiator assembly. So natanggal ko na po yung lumang radiator niya. Ayan. So kung mapansin nyo po ay tinanggal ko yung kanyang condenser. So magtataka kayo bakit tinanggal ko yung condenser. Sigurado ano po yan na lalabas yung kanyang gas pero sisingaw na. So kaya ko po tinanggal yung condenser niya since na hindi na po ito gumagana yung aircon nito. Bali matagal na po siyang singaw. So wala pong problema kahit tinanggal ko yung condenser ay okay lang. Pero kung nagkataon pong buwang aircon nito, dito po tayo babaklas sa likod. Ito, dudukutin po natin ito. Kaya lang matagal po yung trabaho na yun, yung proseso na yun. Tatanggal po tayo itong housing nya. Ito para mailabas natin yung pan. Saka yung kanyang strip dito, metal strip or yung brace. Ayan. So gawa ng sira na may aircon nya, tinanggal ko lang po yung kanyang condenser. So okay po, bali tinanggal natin yung kanyang connector dito sa O-rings dito. Ayan po siya, dito lumabas yan yung sa condenser at dito pa. Ayan. So kung makita nyo po mga nakahangtong pa nya. Ayan, kasi solo mechanic lang po ako kasi wala tagahawak para ma-reset natin yung radiator dito. Ayan. So ito yung ating pamapalit at ito yung luma. So naging trouble nito ay luma na po siya at the same time ayan po yung mga leak nya. Saka makikita nyo yun, almost kalawang na yung loob nya. So ito po yung bago, makikita nyo. So tanggal ko na yung kanyang temperature sensor. Ayan, nailipat ko na siya rito. Pwede natin isalpak itong bago nating radiator. Ayan. So isalpak ko natin para maikabit ko natin. Bali po, ano po, magpalit rin tayo ng kanyang lower rubber support. Kasi yung luma talagang ano na, sira na po siya. So salpak lang naman to dito. Ayan. Ano po siya. Okay, sa kabila. Yan. So pwede natin isalpak yung bago pa natin radiator assembly. Okay, ikabit po natin. Then yung kanyang condenser. So bali po ano pala yung condenser nito, ibalik natin. Tapos later po ating pong gagawin yung aircon nya. Kasi meron naman tayo dito mga tools. Ayan po, meron tayo itong vacuum, manifold gauge at yung ating quick coupler. Ayan, kung makikita nyo, mag-vacuum po tayo doon sa low side para mahanap natin yung kanyang leak. Pero ang una po natin unahin gawin ay yung kanyang radiator. Ayan po siya. High side pala to. High side. Ito pala yung low side. Testing lang po natin kung ano siya, salpak siya. So high side dito po siya.
doon sa loob. Ito po yung pang low side. Yun, yan. Pero ito pong AC, later natin gagawin. Natin yung kanyang radiator assembly. Yan po siya. So, andun yung ating vacuum manifold gauge. Tapos, bibili po tayo ng gas na R134. Ayan, so kumpleto po tayo sa gamit. Okay, atin pong isalpak na yung bagong radiator. Bali po pala itong gagawin natin ngayon ay salpak muna yung radiator, then hindi po pala natin kakargahan ng coolant kasi may isa pa tayong katrabahuin. Yung kanyang pong ATF ay ipa-plus po natin to. So andito yung ATF, yung linya niya, ayan po siya, ito po yun. So na-drain ko na yung kanyang 4 liters. So wala pa akong panibagong oil or ATF pang flashing. Kaya itong unahin po natin, radiator, tapos yung flashing, tapos yung AC. So dito man tayo sa radiator. So okay po, ating tanggalin tong strap nya. Siya. Ayan po siya. So atin pong salpak muna doon. Kasi solo lang tayo, solo mechanic. I-post ko muna siya, then salpak po natin. Ayan po siya, naisalpak natin yung kanyang bagong radiator. Ayan. So pasok siya dun sa ano niya, guide yung rubber support. And pwede natin ilagay yung kanyang clamp dito, yung suporta niya. Ito po siya. So ano po pala to, bali nagpalit din ako ng bagong lower radiator hose. Ito siya. Kung makikita nyo, yan po siya. Ilta ko na rin para isang tanggalan na lang. Ayan po, bali ilak natin to. Ayan siya. Ayan po siya. Nasalpak natin yung kanyang pan. Ayan. So, na-screw natin dito. Ayan. Doon ang medyo mahirap sa ilalim. Dito po siya talagang dudukutin. Ayan po siya. Tumasangga yung ratchet natin, kaya ito lang ginamit natin yung rinse, spanner rinse. Ayan. Ayan. Then sa ilalim pa nito may dalawa pa na itutornilyo natin. Ayan, yung isa dito po sa ilalim, yung isang pagtutornilyohan natin. Ito po siya, ito. Ayan po siya, makita nyo. Kailangan lang dukutin.
Tapos ratchet. Yan. Then the pulley sa kabila naman. Dito pa sa side na to. Tapos dun sa isa pa, sa ilalim. Then after nyan yung ano na, yung ating yung condenser. Okay, bali isarpak natin lahat ang screw nya. Ayan po siya. Naisarpak natin yung mga tornilyo ng pan motor. Yung sa ilalim, pati yung lower hose nya, naisalpak na po natin. Ayan po yung mga tornilyo nya ron. Then, pwede natin isalpak yung bracket ito. Yung dalawa niyang bracket dito sa left and right. Salpak natin yun. Mga tornilyo. So ito pala, yung number 12 nya. Yan. Ngayon, insert natin yung condenser. Yan, ito na po yung ating condenser. Bali, salpak lang din siya. Ayan. Ayusin natin ito kanyang cable doon, medyo sasabit. Then salpakan ito.